Happy birthday! Ang manalo sa challenge na to ay makatanggap ang tatlong sumasalitin. Ay, laro. Ang competition each. Diba sa atin? Sabi ko, hindi ako. Tao din naman yan yung sinisira. Tapos, kung masaya kayo, at ilang sa ako yung tingnan ko ang mga sa kanya. Dahil na nagbabagang balita sa oras na ito, binasura na ng DOJ ang reklamong rape ng sinampang si Bon Navarro at mabihain sa korte ang serious illegal conduct at grave coercion ng sinampang Navarro laban kay Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee. Kaugnay niyan, may breaking news ang kasama namin si Ina Reformina. Ina. Extending nilabas na ng Department of Justice ang 42 panin na resolusyon nito na may date na April 4, 2014 kung saan ibinasura nga ng sinasigan nga ng DOJ si Bon Navarro ang non-bailable offense na serious illegal detention na isinampanito laban kina Cedric Lee, Denise Cornejo, Ernest Lee, Simeon Rad, Jose Paulo Calma, Ferdinand Guerrero at Jed Fernandez. Sina Lee, Cornejo at ibang iba pang mga kasamahan ay masasambahan din ng kasong grave coercion. Ay nakakampan ng DOJ ngayong kapululi ito. Itong serious illegal detention case ay walang piyansa kapag-kapit sa reklamo ni Bon Sinabi ng DOJ na malinaw na sina Navarro ay na-deprive ng kanyang liberty o ng kanyang karapatan bilang malayang mamamayan nang siya ay dinetene ng labag sa kanyang kalooban sa Portwood Heights condominium noong January 22. Sinabi niya ng DOJ na isa pang elemento ay may naganap na pananakit laban sa kanya o serious physical injuries at may pagbabanta pa na patayin siya o pagbabanta sa kanyang buhay. Pangatlong elemento na sinabi ng DOJ kung bakit sinatigan si Navarro ay dahil dinetene siya ng grupo ni Lee at Cornejo para sa dahilan ng pag-exploit ng pera o ransom mula sa kanya. Matatandaan unang hihingi nila ang 2 milyon mula kay Navarro. Sinabi ng DOJ na malayo ang mga argumento na sinabi ni Cornejo kung ikumpara sa mga ebidensya. Sabi ng DOJ, highly improbable o imposible yung crime of rape na isinampa ni Cornejo laban kay Navarro dahil ni wala man lang siyang pinsala sa kanyang katawan, ni walang nakarinig sa kanya. Ay malabo na nagawa nga yung offense o crime of rape laban kay Navarro at sinabi nila na ang dahilan lamang nito ay para nga yung grupo nila ay makakuha ng salapi laban kay Navarro. Samantala, dinismiss naman ng DOJ yung obstruction of justice na kaso naman na hinain ng PNP laban sa mga security guards ng Portwood Heights condominium. Ito ay naprobahan ng DOJ panel ng Deputy State Prosecutor Peter Villanueva at ni Prosecutor General Claro Arellano. Yun ang pinakauling balita at breaking news mula sa DOJ. Salamat para sa inyo. Ang dami ko pong gustong pasalamatan, especially Madam People. Maraming salamat sa mga sa lahat po na magpapalakas sa loob sa aking mga kaibigan, sa likod at sarap ng camera. Direk Chito, maraming pong salamat. Sir Tony Calvento, maraming pong salamat. Attorney Alma, maraming pong salamat. Sa mga iba pang lawyers, of course, ABS-CBN, maraming pong salamat sa inyo sa mga mahal. Sir Poger, thank you. Stop the shoulder, maraming pong salamat. Sa family ko, thank you. Sa 2 kong anak.
At syempre sa iyo, Tanya. Salamat sa pagmamahal at muling pagtitiwala at pagbibigay uli ng second chance. Sabi ko nga po siguro po, naging ano po ako, hindi mabuting masyadong ama. Hindi ko nabigay lahat sa mga anak ko. Siguro nagkasala ako sa girlfriend ko. Opo, inaamin ko po lahat yan. Pero pinapangako ko po, naging mabuti po akong anak. At yung magiging mabuti kong anak, gusto ko makita sa mga anak ko yun kung paano ko nagawa yun, paano ko nalagpasan ko yun. Dahil ayoko po mabahiran ng krimen ang aking pagkatao. Ako po, nagkalakas ng loob. Kung tumuntong dito sa stage, magpatawa araw-araw dahil gusto ko magpasaya ng tao kahit na pinagdadaan na ako magsigat. Dahil gusto ko, magsaya lang tayo Tsaka hindi ko po magagawa ng manakit ng babae. Dahil may kapatid akong babae, 2 po ang nanay kong kinikilala. Hindi ko po kaya yun. Kaya again, salamat po sa inyong pagdarasal.